Magandang araw, Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alex. Share ko lang po sana iyong nakakatakot naming karanasan nung napunta kami para umakyat at mag-camping sa bundok sa San Miguel, Bulacan. Tanghali yon taong 2016. Nagkita-kita kami sa kitaan namin sa QC ng mga barkada ko. Bali 7 kami nun. Hindi ko lang po masyadong matandaan yung bawat detalye o tawag sa mga lugar. Pero una naming sinakyan ay isang bus na pabulakan. Inabot yata kami noon ng 2 o 3 oras bago maarating doon sa babaan. Matapos namin sumakay ng bus ay sumakay naman kami ng 2 tricycle kung saan mga ilang minuto rin yung biniyahe namin. Matapos yon ay binaba na kami. Bali kaunting lakad na lang ay makakarating na kami sa registration area. Nagbayad kami noon ng 20 sa umpisa pa lang, tapos doon sa registration dahil overnight kami ay nagbayad yata ng 300 pesos. Hindi ko lang po matandaan yung eksaktong binayad. Meron kami nung tour guide. Bali inakyat namin yung Mount Manalmon. Bilang sanay naman na akong mag-trekking ay hindi na ako nahirapan. Pati nga rin yung mga kasamahan ko ay hindi na rin masyadong nahirapan dahil nasanay na rin kaming umakyat ng bundok nung mga panahon na yon. Hindi lang talaga maiwasang mabasa kami dahil sa mga dinaanang ilog at medyo umambon pa noong mga hapon na. Pero kahit naman anong pagod mo, kapag andoon ka na sa peak ng bundok ay masusulit talaga yung pagod at pawis dahil sa magandang view sa taas. Kaya gustong-gusto rin namin pumunta doon. Matapos namin sa Mount Manalmon ay pinuntahan na rin namin yung Mount Gola. Medyo nahirapan kami doon kasi matarik yung daan. Ilang oras din naming natapos yung trekking. Mga 5 o 6 na oras yata. Hindi na namin alam kasi ang dami rin naming naging stopover noong mga oras na yon. Sumapit na nga yung gabi. Inayos na namin yung mga gamit at tents namin para doon mag-overnight. Bali doon kami naapwesto kung saan allowed na ang mag-camping at mag-overnight ang mga tao. Yung tour guide naman namin, iniwan muna kami at babalikan na lang daw kami bukas ng umaga. Habang nag-aayos kami ng mga gamit at makakain, itong si Robert ay bigla namang nagkwento na may haka-haka at kababalaghan daw na namatay si Julie Vega dahil doon daw siya huling nag-shooting sa kanyang huling pelikula bago namatay. Dagdag pa niya na yung lugar kung saan sinut si Julie Vega ay doon sa paanan ng bundok ng Manalmon. Sabi pa niya na baka may magparamdam daw sa amin mamaya. Panakot niya. Hindi pa nga siya natapos roon. Meron din daw kababalaghan na may mga engkanto at kung ano-anong nakakatakot na nangyari na doon. May mga naligaw at nakatuwaan na mga engkanto. May ilan din daw na kahit may kasamang tour guide ay naliligaw pa rin dahil nga sa gawa ng mga elementong yon. Hindi ko nga alam noon kung nananakot lang si Robert. Pero mukha namang nagtagumpay siya dahil takot na takot yung mga barkada naming babae. Nagluto na kami noon ng makakain. Actually, luto naman na lahat. Nagluto lang din kami ng mga hotdogs at yung ilang madaling lutuin para menos sa pagod. Nung mga panahon na yon ay kakaunti lang siguro yung mga kasabayan namin. Hindi kasi peak season yung buwan na napili namin kaya maluwag yung camping site. Nung una naman ay maayos yung naging camping namin kasi kwentuhan doon, takutan at tawanan lang yung ginawa namin. Dagdag pa roon yung ambience na kitang-kita mo yung kalangitan habang malapit kami sa ilog at pinalilibutan kami ng mga puno. Bilang mahilig umakyat ng bundok at gustong-gusto ko ang ganong pakiramdam ay narelax talaga ako. Siguro nagsimula yung mga hindi magandang nangyari bandang 9 PM. Umihi yung 2 kaibigan naming babae tapos pumunta sila doon sa medyo liblib na lugar para makaihi ng maayos. Maya-maya, nakita namin silang tumatakbo papalapit sa amin. Ang sabi nila, may nakita raw silang may naatingin sa kanila habang umiihi. Naatayo lang daw iyon. Natawa naman si Robert kasi epekto raw yun ng mga kwento niya. Sinabihan pa nga niya yung 2 naming kaibigang babae na guni-guni lang daw nila yon. Nainis na nga sila kasi parang hindi raw kami naniniwala.
Naisip ko rin noong mga oras na yon ay binabawian lang nila si Robert at balak din kaming takutin ng gabing yon. Hindi na namin muna pinansin yon kasi nga baka bumabawi lang sila. Mga bandang 10:00 yon nung 5 na lang kaming nasa labas. Yung 2 kasing babae ay natulog na. Nag-uusap na lang kami noon habang nakatingin sa langit. Yung ibang nagka-camping tulog na rin. May mangilan-ngilan na nasa labas pa. Nagsasaya lang kami noon. Tapos may biglang sumigaw yung isang babae doon sa isang grupo na nagka-camping. Ang sabi niya, may nakita raw siyang babaeng naglalakad doon sa may bandang puno. Takot na takot yung babae. Ako naman, nagtaasan yung mga balahibo. Para kasing hindi na magandang biro yun. Yun ang nasabi ko sa isip ko. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko kasi naisip namin baka yun din yung nakita ng 2 kasamahan naming babae. Dahil sa gusto naming malaman kung ano ba talaga yung nangyari, ay pumunta kami doon sa kabilang grupo. Nakinig kami sa sinasabi ng babae. Ang kwento niya, habang umiihi raw siya doon sa may bandang madilim, ay may nakita raw siyang babaeng bigla na lang dumaan at nakatingin sa kanya. Naiiyak pa nga yung babae habang pinapatahan ng mga kasama niya. Hindi nga lang namin masyadong naintindihan yung kwento dahil hagulgul lang ang halos narinig namin. Gusto na nga raw niyang bumaba ng bundok dahil sa sobrang takot. Pero syempre, pinipigilan siya ng mga kasama niya dahil madilim at gabi na. Medyo umambon pa naman bandang hapon kaya delikado talaga kung pababa ng ganoong oras. Bumalik kami sa camping area namin. Kaming 3 magkakaibigan yung nakiosyoso doon sa nangyari kasi yung magjowa ay naiwan para bantayan yung gamit habang yung 2 kasama naming babae ay tulog na ata o baka nakahiga lang sa tent. Makalipas ng ilang oras, pansin ko na kapag may iihi o kailangan magbawas ay iniiwasan nila yung parting yon dahil doon nila nakita yung babae. Pansin ko rin na grupo na sila kung umalis dahil sa takot. Yung magjowa naman, pumasok na sa tent nila. Kaming 3 na lang na lalaki yung nasa labas. Sa totoo lang, nung iilan na lang kami sa labas, ay nakaramdam na ako ng takot. Iba rin kasi talaga yung dama ng ihip ng hangin. Tapos, bawat tunog na ginagawa ng mga puno, napapansin ko na talaga. Para bang hinahanap ko yung babaeng sinasabi nila. At the same time, sana hindi ito magpakita. Bandang 2 AM na nun, nakatambay pa rin kami sa labas, nakatingin sa kalangitan. Nang maya-maya ay sumigaw yung kaibigan naming babae. Agad namin siyang tinanong kung bakit. Ang sabi niya, sino raw yung babaeng nakatayo sa gilid ng tent kung saan siya naapwesto. Nagulat kami. Sabi namin ay wala at nakaupo lang kami malapit doon. Wala na ring babaeng nasa labas noon. Dahil sa sobrang takot ay lumipat sila ng tent. Doon sa tent namin. Nagsilabasan pa nga yung ibang mga tao dahil sa sigaw ng kaibigan namin. Nagtatanong kung anong nangyari. Doon namin sinabi na may nakita raw yung kaibigan namin. Sabi nila, mukha daw ayaw sa amin ng babaeng multo at gusto na kaming pababain sa bundok. Matapos mahimasmasan ng lahat, nagsibalikan na sila sa kanya-kanyang tent at natulog na. Dahil ginamit na ng 2 kaibigan namin yung tent namin, ay doon na kami natulog sa iniwan nilang tent kung saan daw niya nakita yung babaeng nakatayo. Itong si Robert, naiihi raw, tapos nagpasama doon sa isa naming kaibigan. Bali ako na lang ang naiwan doon sa tent. Hinihintay ko lang sila nung bumalik. Habang naglalakad sila doon sa di kalayuan, ay may napansin akong parang tao doon sa pupuntahan nila. Itsurang babae siya. Noong una, akala ko yung mga campers lang din. Pero nagtaka ako kasi sina Robert umihi. Tapos halos nakaharap sila doon sa babae. Nagtaka ako noong mga oras na yon. Akala ko nga pinagtitripan nila yung babae. Pero nagtayuan yung mga balahibo ko at parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko noon. Nung naglakad yung babae, tapos bigla na lang siyang nawala nung napadaan sa may puno. Wala ring reaksyon sina Robert noon. Parang wala silang nakita. Natulala ako sa nangyari.
Tapos pagbalik nila Robert, ba't daw ako namumutla? Para daw akong nakakita ng multo. Tinanong ko siya kung may babae ba silang nakita sa harapan nila doon sa pinag-ihian nila. Nagtaka naman siya sa tanong ko. Bakit ganoon raw ang tanungan ko sa kanya? Doon ko sinabi yung nakita kong babae na bigla na lang naglaho. Tinanong ko pa sila kung hindi pa talaga nila nakita yon. Kitang-kita ko kasi at halos nasa harapan na nila. Ang sabi nila, wala raw silang nakita at bakit ko raw ba tinatakot yung sarili ko. Akala nga nila gumagawa lang ako ng kwento. Natatawa pa nga tong si Robert kasi pati raw ako ay natamaan na ng pananakot niya. Wala na akong nagawa nun. Pumasok na lang ako sa tent at pumagit na sa kanila. Hindi pa rin mawala yung takot ko nung madaling araw na yon. Lalo na rinig ko na para bang may naglalakad sa labas ng tent namin. Paikot-ikot ito. Hindi ko alam ang gagawin nun. Gusto ko nga sana silang gisingin at sumigaw. Nagtalokbong na lang ako sa kumot nun. Hindi ko na malayan na umaga na pala. Andoon na yung tour guide namin. Halos lahat ay nagsumbong doon sa tour guide dahil sa mga na-experience nung gabing yon. Hindi raw siya maapaniwala kasi yung mga una naman niyang natur doon ay wala namang gaanong karanasan. Pero ang sabi nga ni Kuya na may ganong mga kwento doon sa bundok na yon. Habang pababa kami ay patuloy pa rin yung pag-uusap namin sa nangyari. Kinausap ko yung dalawa naming kaibigang babae at tinanong yung itsura ng babae na yon. Habang sinasabi nila ay eksaktong-eksakto yung description nila sa nakita ko. Puti ang suot, hanggang bewang yung haba ng buhok at hindi malinaw o malabo ang muka. Ang sabi nga rin nila ay may nadinig din silang parang naglalakad paikot sa mga tent namin. Kinausap ko noon ng masinsinan si Robert. Ang sabi ko ay hindi kami nagbibiro. Iginiit ko nga na dumaan talaga yon sa harap niya. Pinipilit pa niya akong sabihin noon na tinatakot ko lang siya at ginagantihan. Pero ang sabi ko, totoo yung nakita ko. Doon na raw siya naniwala at maski nga siya nagsitaasa ng mga balahibo. Iniisip niya kung bakit hindi raw nagpakita sa kanya yung kung anumang multo o elemento yon. Ang sabi ko, baka nagpapakita lang doon sa mga matatakutin. Pagkatapos ng camping naming yon, parang ang tagal rin bago nasundan yung sunod na gala namin. Hindi na kami nag-overnight camping. Madalas sa beach o talagang gala na lang. Medyo na-trauma na rin kasi yung karamihan sa amin dahil sa na-experience doon sa bundok. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hello sir. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko noong 4th year high school ako taong 2013. Ako pala si Benji. Nagkaroon ng program o para bang assembly ang Boy Scouts at Girl Scouts na gaganapin lang sa aming school. Dahil sa sobrang active ako noon sa mga school activities ay sumama ako pati na yung buong barkada ko. Matagal din naming hinintay yung taon na yon dahil nung nakaraang taon ay walang nangyaring ganoon sa hindi malamang dahilan. Bali Friday nun. Pagkatapos namin sa class, umuwi na kami para kunin yung mga gamit. Yung iba naman ay bitbit na nila yung kani-kanilang mga gamit. Mga bandang hapon ay bumalik kami sa school. Nakasuot na kami ng pang Boy Scouts. Nakamaong at white t-shirt pa kami noon. Yun kasi ang sabi sa amin. Tinipon muna kami noon para sabihin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Nung naggabi na ay nagsindi ng bonfire. Ang sabi sa amin ng mga teachers namin ay mag-e-enjoy muna kaming lahat ng gabing yon dahil kinabukasan namin gagawin ang mga activities at tiyak mahihirapan daw kami. Masaya naman kami noon kasi nagkakantahan at sayawan pa kami habang naabilog sa campfire. Pero alam nyo yung pakiramdam na hindi ka komportable. Kasi kahit masaya naman sa paligid,
ay napapaligiran kami ng mga bakanting classrooms. Yung feeling na parang may nakatingin sa'yo o parang may naamasid. Pero hindi mo nakikita o wala ka namang nakikita sa paligid mo kung hindi yung mga classrooms lang na walang tao. Binaliwala ko na lang yon kasi noong mga oras naman na yon ay nangibabaw yung tawanan at kasiyahan. Tapos focus lang sa mga gawain namin. Matapos yun ay pumunta na kami sa kanya-kanyang tulugan. Bali bumuo ng grupo. Sa isang grupo ay may 5 tao. Magkaagrupo kaming magkakaibigan. Hiwalay na building ang mga babae sa lalaki. Pumasok kami ng mga kaklase ko sa isang classroom. Yun yung magiging quarters namin. Inayos namin yung mga gamit. May kompetisyon pa nga rin noon na ang may pinakamaganda at maayos na quarters ay may dagdag points sa mga activities. Sinimulan na namin ang pag-aayos ng matutulugan. Doon na nagsimulang magkwento si Paul. Ang sabi niya, hindi raw siya komportable sa classroom banda sa CR kasi parang may nakita daw siyang bata. Ang sabi naman ng isa kong tropa, yun daw yung batang madalas na magparamdam sa school namin. Hindi ko alam kung totoo ba yon o nananakot lang sila. Pero nakakaramdam pa rin kasi ako mismo ng kung ano nung gabing yon. Natapos namin yung pinaka-quarters namin at pumasok na yung teacher. Sinabihan kami na hanggang 11 PM lang pwedeng lumabas ng kanya-kanyang quarters. Kaya mag-asikaso na raw kami ng gusto naming gawin. Maglinis ng katawan ang gustong maglinis. Dahil takot kaming makasirain ng ibang grupo yung quarters namin, ay kami muna ng 2 kong kaibigan ang lumabas para maghilamos at maglinis ng katawan. Paglabas namin ay naroon naman ang iba naming mga kasamahan na naglilinis din ng kanilang mga katawan. Nagtatakutan pa nga sila. Pinauna ko yung 2 habang ako naiwan sa labas kasama yung ibang Boy Scouts. Matapos yung 2 ay ako naman yung sumunod. Sinabihan ko sila na mauna na at sunduin sina Paul para sumunod na maglinis. Hindi ako takot na iwan nila ako kasi may ibang tao naman na naroon. Nagbawas muna ako noon. Tapos nadidinig ko yung ibang mga grupo na patuloy pa rin sa pagtatakutan. Ang sabi pa nga ng isa ay sa bandang building ng babae ay may nakita siyang babaeng nakatayo sa 3rd floor. Tapos dito naman daw sa amin ay may batang nagpapakita. Kinikilabutan na naiinis na ako noon kasi feeling ko ako na lang ang naiwan sa CR at lahat sila ay nasa labas na at nagpapatuyo. Maya-maya noon, wala na akong narinig na usapan. Naisip kong baka umalis na sila. Tapos bigla na lang sumarado yung isang cubicle. 3 kasi yon at nasa unahan ako. Yung gitna ang sumara. Naisip ko na baka may pumasok. Nagtataka lang ako noon kasi wala naman akong narinig na tubig. Naisip ko kasi na baka nagbabawas rin. Ilang minuto rin yon. Natapos na ako naglinis at wala pa rin akong narinig na tunog na may tao doon sa kabila. Medyo nakaramdam na ako ng takot kaya kumanta-kanta na lang ako. Paglabas ko ay saktong dumating si Paul at yung isa naming kaibigan. Sabi niya, ba't raw ako namumutla? Hindi ako sumagot noon. Ang sabi ko na lang ay kung bakit ang tagal nila. Hindi na sila sumagot at dumiretso na sila sa cubicle. Pipigilan ko pa nga sana si Paul kasi papasok siya doon sa gitna. Pero nagulat ako na dire-diretso lang siya. Alam ko sa sarili ko na may pumasok doon at hindi pa nga siya lumalabas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Yung parang paeramdam na mula sa baba pataas. Agad ako nagpaalam kina Paul at tumakbo pabalik sa quarters namin. Napansin ng ibang mga tropa ko yung pamumutla ko. Sabi ko, ikukwento ko na lang pagdating ni na Paul. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila. Tapos napansin ko si Paul, iba yung tingin sa akin. Ang sabi niya, may nagparamdam din sa'yo? Sumagot ako ng oo. Doon ko na ikwento sa kanila yung nangyari. Maya-maya lang noon ay namatay yung ilaw. 11 PM na kasi. Sinubukan naming matulog noon. Siksikan pa kami sa isang gilid.
Ako naman hindi makatulog kasi parang may narinig akong tumatakbo. Kinilabutan talaga ako noong mga oras na yon. Parang yun na nga yung pinakamatagal na gabi sa buong buhay ko. Hindi ko namalayan na naatulog na pala ako. Bandang 6:00 ng umaga, ginising kami para simulan na yung mga gagawin naming activities. Buong araw kaming may gagawin nun. Sobrang pagod nga at nakalimutan namin yung mga nangyaring nakakatakot nung gabi. Sumapit na ulit yung gabi at huling gabi namin sa school camping na yon. Katulad pa rin nung nakaraang gabi ay meron lang kaming hanggang 11 PM para maglinis. Dahil sa nangyari ay maaga pa lang nakapaglinis na ako. Siguro bandang 9 PM yon. Busy ang lahat sa pag-aayos at paglilinis. Wala rin akong naramdaman na kahit ano. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong pumunta ng covered court. Nandoon pa rin naman kasi yung iba na nakatambay. Tapos, nilibot ko yung mata ko paikot sa building namin. Nakita ko lang yung mga bakanting classrooms. Nung napunta na ako doon sa bandang building kung nasaan yung mga babae, nagulat ako dahil sa bandang 3rd floor may naglalakad na babae. Matanda ang itsura nito. Nagtaasa ng mga balahibo ko. Hindi pwedeng mga Girl Scouts or teachers yon dahil ang lahat ay nasa 1st floor lang. Sinabi ko sa teacher ko yung nakita ko. Ang bilin niya, wag ko daw ituro at hayaan na lang. Magkunwari na lang daw akong parang walang nakita para daw hindi kami guluhin ng babae. Nakita rin pala nila. Ako naman, bumalik na sa loob ng quarter namin. Sinabi ko sa mga agrupo ko yung nakita ko. Sabi ni Paul na nakita niya rin yon. At ang sabi nga niya, magkunwari na lang daw kami na walang nakita para hindi kami guluhin nun. Nung gabing yon, katulad nung nakaraang gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Mabuti na nga lang ay natapos na iyong assembly namin. Kinausap ko nga yung mga kaibigan kong babae kung may nakita silang matandang babae na naglalakad sa may 3rd floor. Ang sabi nila ay wala raw. Pero may narinig daw silang parang naglalakad kapag madaling araw na. Pabalik-balik daw yun na naglalakad sa may hallway. Natakot daw silang sumilip kaya hinayaan na lang daw nila. Yun daw kasi ang bilin sa kanila. Dahil sa school camping namin, nakumpirma ko yung mga kwentong kababalaghan na panakot sa mga estudyante. Hindi lang pala talaga sila panakot, kundi totoong andoon sila sa school namin. Ito lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mapansin ninyo. More power sa inyong channel.